Batay sa National Nutrition and Health Survey noong 2008, 31% raw ng mahigit 50 milyong Pilipinong edad 20 pataas ang naninigarilyo. Kaya para sa ilan, mas makabubuti raw kung ang bersyon ni Senadora Miriam Defensor Santiago ng Sin Tax Reform Bill ang susundin. Mas maraming buhay raw kasi ang maililigtas kung ang panukalang nagtatakda ng mas mataas na sin tax sa sigarilyo ang maisa sa batas. May report si June Veneracion. Kahit saan ka lumingon, may makikitang humihitit at bumubuga. Base nga sa National Nutrition and Health Survey noong 2008, 31% ng mahigit 50 milyong Pinoy na may edad 20 pataas ang naninigarilyo. Kaya ganoon na lang ang pagkabahala ng ilang doktor, gaya ni Dr. Antonio Dance ng UP College of Medicine. Hindi raw sapat ang pagbibigay kaalaman sa panganib ng pagyoyosi para mahinto ang bisyo. Maninigarilyo pa rin sila kung mura ang sigarilyo. So nag-iiba na yung philosophy about healthy lifestyle. Hindi education ang main battle. The main battle in changing people's lifestyle is changing the environment. Kaya itinutulak nila ang sin tax bill ni Senador Miriam Defensor Santiago na sa tingin nila mas magiging mabisa kumpara sa bersyon ng Senador Ralph Recto. Sabi ni Dr. Dance, ang kasalukuyang 95 centavos na average price ng kada stick ng yosi ay tataas lang ng 1.26 pesos sa panukala ni Recto. Samantalang sa panukala ni Santiago, magiging 1.78 pesos ito. Sa panukala ni Santiago, 75,000 na Pilipino raw ang maisasalba sa kamatayan. Sa Recto Bill, 24,000 lang. Doon sa 2.5 million na yon na hihinto ng ng paninigarilyo, 3% of them will avoid dying from a smoking-related illness. Sa kasalukuyan, 25.4 billion pesos ang tax revenue sa sigarilyo. Sa panukala ni Recto, tataas ito sa 37.8 billion pesos. At sa panukala ni Santiago, 68.7 billion pesos. Suportado rin ng ekonomistang si Professor Winnie Monson ang Santiago Bill kumpara sa panukala ni Recto. Senator Recto says, kawawa naman ang consumer. We say, hindi kawawa ang consumer. Talagang they are, not just because of their health, but because of the fact that what they do not spend on cigarettes, they can spend on anything else. Which again, brings out to light yung sabi ni Senator, kawawa naman ang sari-sari store. Hindi na sila makakakasi itong number of tingi na bibili sa kanila, etc. Kung hindi bibili ng sigarilyo, bibili ng iba yun. Ang apila ni Monson sa Senado, isang tabi na lang ang Recto Bill at madali na pagtalakay sa Sin Tax Bill ni Santiago. Dati nang sinabi ni Recto na ang panukala niya ay ginawa para unti-untiin ang pagtaas sa presyo ng yosi. Kapag binigla raw kasi, malamang maraming Pinoy ang mawalan ng trabaho at kapag kumonti na ang bumili ng sigarilyo, wala o manulalong kikitaing buwis ang gobyerno. June Veneracion, GMA News.